Hindi madali ang buhay may asawa. Maraming mga pagsubok na pagdadaanan, maraming away bati na dapat lagpasan. At lalong hindi maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kaya mas magandang pag-aralan ang mga payo na ito. Una, pag galit ang asawa mo, huwag mong sabayan. Kailangan isa lang ang galit. Kung galit siya, hayaan mo siya. Manahimik ka muna. Kapag kalmado na siya, saka kayo mag-usap at huwag matutulog ng magkaaway. Pangalawa, self-control. Kailangan matuto kang kontrolin ang sarili mo. Hindi pwedeng paggalit ka, mananakit ka, magsasalita ka ng masama, magmumura ka o susugod ka. Pangatlo, acceptance. Tanggapin mo kung ano ang asawa mo. Pinili mo yan, ginusto mo yan, kung anong pangit, tanggapin mo, magtiis ka. Pang-apat, pag may problema, pag-usapan yung dalawa. Hindi ng kapitbahay, hindi ng kaibigan, at lalo na huwag niyong i-post sa Facebook kapag magkagalit kayo. Pag may hindi pagkakasunduan, huwag hayaang humantong sa sakitan at hiwalayan. Panglima, pag galit siya, marami siyang masasabing masasamang salita. Huwag mong dibdibin. Isipin mo, galit lang siya. Ang taong galit, wala namang yang sasabihing maganda. Hindi kanyan pupurihin. Galit siya eh. Gawin mo, pasok ka ng tainga, labas sa kaliwang tainga. Pang-anim, laging yakapin ang asawa at mga anak. Nakakaluwag daw yan ng dibdib, nakakagamot ng sama ng loob, at nakakaluwag ng problema. Ang pito, i-appreciate mo ang asawa mo. Sabihin mong maganda siya or pogi siya. Na ang bango niya, huwag mo siyang pagdududahan. Kaya siya nagpapapaganda or nagpapapugi dahil sa iba. Mas dapat ikaw ang unang maka-appreciate nun sa kanya. Pangwalo, respeto. Pinakamahalaga ang respeto at tiwala kaysa love. Dapat yan ang kahit anong mangyari, hindi mawawala sa dalawang nagmamahalan. Pangsiyam, maging kaibigan ang asawa. Masarap na ang asawa mo mismo ang barkada mo. Hindi mo na kailangang lumabas at wala kayong pag-aawayan pa. Kung gusto mong uminom, ayain mo asawa mo. Kung gusto mong makipagkwentuhan, magkwentuhan kayong mag-asawa. Pangsampu, open communication. Dapat lagi kayong nag-uusap. Dapat binabalikan niyo yung mga nakaraan noong nagliligawan pa lang kayo. Dapat nagde-date pa rin kayo hanggat maaari walang kasamang anak. Pinag-uusapan ang problema at hindi pinag-aawayan. Lahat ng problema may solusyon nang hindi humahantong sa sakitan at hiwalayan. Always remember, a good husband makes a good wife.